Hi everyone! Welcome back to my channel! Sa kasalukuyan dito sa Pilipinas, sikat na sikat si ex-mayor Alice Go. Lalong-lalo na nung nahuli siya dun sa Indonesia, tapos binalik siya dito sa Philippines, tapos parang siyang biglang nag-glow up, di ba? Naging masayahin, naging blooming, ganon. Tapos meron akong napanood na isang TikTok na kung saan nandun si ex-mayor Alice, tapos meron din doon na isang video ng isang babae na kung saan siya ay naka-uniform na orange, parang jail uniform. Habang pinapanood ko siya, parang may question na pumapasok sa ulo ko kung sino ba to? Sino bang babaeng ito? Kasi doon sa video, parang wala lang, parang nakangiti pa siya. Kino-compare yung dalawa na kung saan habang sila ay nililitis, parang okay na okay lang, wala lang, parang walang remorse o kung ano pa man. So, ang ginawa ko, nag-research ako. Nalaman ko na yung babae pala ay si Isabela Guzman. So, ngayon sa videong ito, pag-uusapan natin kung sino si Isabela Guzman. Noong una, akala ko si Isabela Guzman ay isang Filipino. Hindi pala. Si Isabela Guzman ay pinanganak noong June 1995 sa Colorado, USA. Ngunit, meron siyang iba-ibang lahi. Meron siyang lahing Hispanic, meron siyang lahing Korean at American. Ang kanyang ama ay si Robert Guzman, isang Hispanic or isang Espanyol, at yung kanya namang ina ay si Yoon Mi Hoy. Siya ay isang Korean American. Nung bata pa siya, nag-divorce yung kanyang mga magulang. Kalaunan ay nagpakasal yung kanyang ina kay Ryan Hoy, o siya na yung kanyang naging stepfather. Habang lumalaki si Isabela, lumalala yung tensyon sa pagitan niya at ng kanyang ina. Ayon doon sa mga reports, hindi daw sila nagkakasundo sa maraming bagay. Yung kanyang ina na si Yoon Mi Hoy, nag-aalala na siya kay Isabela kasi habang lumalaki ito, nag-iiba, nagbabago yung kanyang ugali. Ayon pa sa mga testimonya ng ibang tao, lalo pang mas tumindi yung pagtatalo nila ng kanyang ina. Yung kanyang ama naman na si Robert Guzman, hindi na siya nakatira doon sa bahay nila. Ngunit sa oras ng mga pagsubok sa relasyon ni na Isabela at ng kanyang ina, sinubukan niyang makipag-ugnayan at tumulong. Noong August 27, 2013, ilang oras bago ang insidente, si Robert Guzman ay tinawag ng kanyang dating asawa na si Yoon Mi upang tulungan niyang disiplinahin si Isabela dahil nagiging agresibo na siya. Humingi rin si Yoon Mi ng tulong mula sa pulisya dahil sa mga banta ni Isabela na saktan siya. Noong gabi ng August 28, 2013, naganap ang krimen. Isabela Guzman, na nooy 18 years old pa lamang, ay inatake yung kanyang ina sa loob ng CR sa kanilang bahay sa Aurora, Colorado. Pinagsak niya si Yoon Mi Hoy ng 79 times. Paano kaya? Hindi kaya siya nangawit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayon sa mga testimonya, si Isabela ay matagal nang nagpapakita ng mga sintomas ng mental illness, yung mga may sakit sa ulo or may sakit sa isip, sa pag-iisip. Inassess siya ng mga psychiatrist at na-found out na siya pala ay merong schizophrenia. Ano-anong mga naiisip mo, na i-imagine mo, ganon. Sa kanya, naniniwala siya na yung kanyang ina ay isang demonic entity at siya ay kumikilos sa ilalim ng mga maling paniniwala na dala ng kanyang kondisyon. Parang, alam nyo yung parang may mga sinasabi ng mga mamamatay tao. Halimbawa, may mga nagsasabi na, uy, patayin mo si ano, ganyan, kasi kalaban yan. Ganon. Meron din akong mga nabasa na kung saan yung kanyang ina na si Yoon Mi Hoy dumating ng past 9 PM ng gabi. Pagkatapos sabi niya, maliligo muna ako, kaya pumunta siya sa CR. Tapos yung kanyang asawa na si Ryan nasa baba ng kanilang bahay, bigla niyang narinig yung kanyang asawa na sumisigaw. Tapos pumunta siya sa taas, pinuntahan niya yung kanyang asawa at nakita niya na dali-daling sinara ni Isabela yung pinto ng CR. Sinubukan niya rin na i-open yung door. Hanggang sa makita niya na yung mga dugo na lumalabas na doon sa ilalim ng pinto
Tapos ang ginawa niya, bumaba siya, tumawag siya sa 911. Pagkatapos noon, umakyat ulit siya, tapos nakita niya, bumukas yung pinto at nakita niya si Isabela may hawak-hawak na kutsilyo. Duguan yung kutsilyo. May hawak-hawak na kutsilyo, duguan yung kanyang mga damit at lahat. Siguro pati yung mukha niya kasi, di ba, kapag ginaganyan mo, may mga splatter ng blood yan eh. Di ba? Nung bumukas yung pinto, naglakad lang si Isabela towards kay Ryan Hoy. Buti na lang hindi siya sinaksak, di ba? Hindi ako natutuwa. Buti na lang hindi siya sinaksak, di ba? Kasi kung minsan, para mawala yung witness na nakakita sa kanya sa pagpatay, syempre, papatayin niya rin yun, di ba? Para hindi siya makulong. Pero buti na lang hindi siya pinatay. Tapos, naglakad lang daw si Isabela, nilagpasan siya, tapos siya, tinakbuhan niya yung kanyang asawa na nakahiga sa sahig sa loob ng CR na walang saplot kasi nga 'di ba maliligo siya. Tapos tad-tad daw ng saksak yung kanyang katawan. Karamihan sa mga saksak ay sa kanyang muka at sa kanyang neck. Meron din sa kanyang body. Meron akong isang article na nabasa na kung saan sinabi doon ni Isabela na pinatay niya si Yunmi dahil ang alam niya si Yunmi ay isang kalaban. Iniligtas niya lang daw yung mundo. So yan pala yung mga naiisip ng mga taong may schizophrenia. Nagigisilang delusional at kung ano-ano mga pinag-iisip. So matapos yung insidente na yon, nakaalis na si Isabela doon sa bahay nila bago pa dumating yung... Tapos natagpuan siya doon daw sa may playground na kung saan yung kanyang damit ay duguan pa. Saka siya dinala ng mga pulis doon sa police station. Noong November 2013, hindi siya pinaniwalaan doon sa korte. Kaya siya ay pinadala sa mental hospital para magpagamot. Doon siya pinastay ng korte sa mental health facility hanggang sa siya ay maging safe sa kanyang sarili at sa mga taong nasa paligid niya. Hindi gaanong nabanggit tungkol sa mga kaibigan ni Isabela o ang kanyang relasyon sa mga ito bago yung krimen. Mukhang wala siyang malapit na kaibigan o mga relasyon na naging sentro sa kanyang buhay noong mga panahon yun. Tahimik siya at tila lumalayo sa iba, lalo na habang lumalala yung kanyang kalagayan sa pag-iisip. Siguro dahil ayaw niya lang na mabuli o kaya mapagtawanan ng... Siguro sa tingin ko, wala siyang mga close friends or malayo siya sa ibang mga tao kasi ayaw niya na mapagtawanan, di ba? Kasi kung meron kang sakit sa pag-iisip, na-realize niya siguro na lahat ng mga sinasabi niya pinagtatawanan siya, kaya mas minarapat niya na lumayo na lang kaysa parang mabuli, ganon, di ba? So yung kaso ni Isabela ay naging isang malagim. Napakahalaga talaga na kapag yung isang tao parang nakikita mo na parang hindi tama yung pag-iisip niya, dapat ipa-check up mo na, di ba? Kaysa naman dumating pa yung time na ganito na ang nangyari, may napatay na, tapos saka mo palang ipapa-check up yung isang tao na nakapatay, tapos dun nyo ma-realize na, ay may sakit pala siya sa ulo, may sakit pala siya sa hindi ako tumatawa pala siya sa pag-iisip. So, too late na kasi may nawala na, may namatay na, di ba? Kaya kapag nagsisimula pa lang yung sakit, parang may nakikita kayong sign na ganon, dapat ipa-check up nyo na. Pa-check up nyo na yung bata or yung isang tao upang malaman na kung ano ang mga dapat gawin. Kaysa maging too late na ganon, may napatay na tapos sa kanyo pa lang ipapa-check up. 'Di ba? Ganon din yung mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Dapat konti pa lang na hindi pagkakaunawaan, dapat nag-uusap na yan eh. Kaya lang kapag may time kasi na parang wala nang pag-asang magkabati-bati, wag na lang mag-imikan, quiet na lang, 'di ba? Parang mind your own business na lang, pero wag ka nang makigulo sa kanya. Mind your own business na lang. Gawin mo na lang kung anong gawin mo, bahala siya sa buhay niya, basta wag magsakitan. 'Di ba? Parang okay, dali lang naman. So 'yun lang.
Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe. Bye!